Ladies and gentlemen, the 11th session day of the Sangguniang Bayan 2025-2028 is now ready. The Honorable Arnold Respicio presiding. Thank you so much, Mr. Secretary. The 11th session of the Sangguniang Bayan of Reyna Mercedes is hereby called to order. Magsimula po tayo sa panalangin. Mrs. Cutaran, please. Let us pray. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at nakarating po kami ng safe sa aming session. Tulungan niyo po kami sa mga tatalakayin namin. Bigyan mo po kami ng kakayahan magdesisyon ng pantay at makatarungan. Desisyon may integridad at dignidad. Tulungan niyo po kami na magkaisa upang magawa namin ng tamang aming tungkulin sa aming bayan ng may pagmamahal at malasakit. Salamat po sa lahat ng blessings mo. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Ito po ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Ms. Joy, could you please conduct the national anthem, please? Good morning, everyone. You may take your seats. Mr. Secretary, would you please call the rolls, please? The Honorable Paulo Aradun, the Honorable Arnold M. Barangan, the Honorable Hilaria Cutaran, the Honorable Edwin M. Esteban, the Honorable Albino Contapay, the Honorable Domingo P. Bawa Jr., the Honorable Salvador Apostol Diter, the Honorable Heribert Galabay, the Honorable ABC President Rodrigo V. Pascual, and the Honorable Andre Dominic, that around, with the majority of the members of the Sangguniang Bayan who are present for today's session, I hereby certify the presence of quorum, Mr. Presiding. Maraming salamat, Mr. Secretary. Proceed po tayo sa business at sa session ngayong araw. Alright, good morning everyone. Yeah, buddy. Kumusta po yung seminar natin mga kasama? Alright, nag-enjoying lahat. Marami po tayong natutunan, ano po? Marami. Lalo na sa ginawa ni seminar ni Attorney Barcena, former board member ng Antipolo. Napakaganda ng kanyang seminar. Gusto ba nating i-apply yung kanyang mga tinuro? Yes, yeah, buddy. Ang ganda po ng kanyang tinuro. Sige po, pag-usapan natin yung konti bago tayo mag-proceed sa ating session. Try po nating sundan yung kanyang tinuro, mga kasama. Pag susunod, kung titignan po natin yung guidelines ng ating mga proceedings dito, ang una po nating titignan ay yung Local Government Code. Tignan po natin yung legislation process mula sa Section 48 hanggang Section 59. Yeah, buddy. At tandaan po ninyo, basta nasunod natin yung Section 48 hanggang Section 59, ang opinion ko po ay nasunod natin yung batas.
So, basta nasunod natin yon, pasado yung resolution, pasado yung ordinansa. Kung titignan niyo po yung section 48 hanggang sa section 59, wala siyang masyadong requirement. Ang requirement lang niya ay quorum at yung number of votes para maipasa yung resolution tsaka ordinance. Basta nakuha natin yung minimum na yon, mahirap nang questionin yung validity ng ordinansa. Siyempre, trabaho na ni Mr. Secretary yung mga publication, yung mga posting, ganun po. At yung pangalawa po nating susundin sa ating procedure ay yung IRR ng Local Government Code. Meron po akong libro dito, pwede nyo pong hiramin. Andito po sa rule tungkol sa legislation process. Andito po sa Article 92 ng rules ng Local Government Code. Yun po yung pangalawang titingnan natin, and at sequensya. At yung mga susunod na mga articles. At yung pangatlo pong titignan natin para masunod po yung ating mga proceedings ay yung internal rules of procedure natin. Ngayon po, ang tanong is, Attorney Harold, Sir Mr. Presiding, kailangan ba nating sundin 100% yung IRR at saka yung internal rules of proceeding? Yun po yung suggestion, yun po yung maganda. Para maganda panoorin yung session natin. Malay nyo, isa sa inyong maging future Vice Mayor. Yep, Penny. Oh! Marami dito at malay nyo, pwedeng maging congressman at mga senador kayo para matraining na tayo at masarap tayong panoorin. Yep, Penny. Pero po kung gusto nyo namang maging flexible sa ating proceedings, okay lang po. Inuulit ko po, para maging valid yung ating proceedings, kailangan lang natin sundin yung Local Government Code. Yung sections na sinabi ko kanina. At ito yung legal opinion ko, pagdating sa IRR at saka internal rules of proceedings, maganda siyang sundin, and makikita natin yung importance ng yung relevance and significance ng mga procedures na ito base sa consequences nila. Halimbawa, kapag hindi mo sinunod yung Local Government Code pagdating sa local legislation, pagdating sa kanyang mga requirements doon, pwede maging invalid yung resolution o ordinance. Pag hindi mo nasunod yung internal rules, yung IRR, implementing rules ng Local Government Code, pwede tayo mapanagot sa sa Sangguniang Panlalawigan bilang elective officials. Kasi hindi natin sinunod yung nasa IRR. Pwedeng basis siguro yun. At kapag hindi natin sinunod yung internal rules of proceedings, pwede tayong mapanagot dito sa loob ng body lamang. Base sa mga sanctions na kalagay doon sa internal rules of proceedings. So kapag hindi natin sinunod yung internal rules of proceedings, pwede ba tayong mapanagot sa Sangguniang Panlalawigan dahil hindi natin sinunod? Pwede ba tayong mapanagot sa Ombudsman? Ang opinion ko, hindi. Ang jurisprudence po dyan, meron pong nag-question po kasi merong internal rules of proceedings dati sa Congress, tapos hindi nasunod ng maayos yung internal rules of procedures, tapos question sa Supreme Court, sabi ng Supreme Court, since internal body kayo, yun yung rules among yourselves, just among yourselves. Kung naobserbahan ninyo na hindi nasusunod yung isang provision ng internal rules of proceedings ninyo, mag-raise kayo ng objection. Yun yung tamang procedure. Mag-raise kayo ng objection, o kaya kahit hindi nyo i-raise yung objection, sabi ni Mr. Marcet na secretly ilista ninyo, tapos i-disciplinary action ninyo yung isang member. And yung sanction ay nandun sa loob ng internal rules of procedures. Ngayon, pwede natin i-revisit yung internal rules of procedures kung may mga sanction dun. Parang naalala ko, parang wala. Kung gusto nyo palakasin, pwede pa natin i-amenda yung internal rules of procedures. Para amongst ourselves, kapag merong hindi sumusunod sa internal rules of proceeding, isanction natin ang bawat isa. Alright? Pwede madisiplina or pwedeng masuspend para wala ako bilang presiding officer or mawala yung isang membro sa atin for a certain length of time. Pwede yun.
Yun yung violation ng internal rules of proceedings kung gusto nyong palakasin. Kung hindi naman nasunod yung IRR, ang opinion ko is pwede siyang mapanagot sa gunyang panlalawigan, disciplinary action, dahil hindi siya sumunod sa rules. Pag hindi sumunod dun sa local government code, doon pwede na siguro sa ombudsman kasi medyo mabigat na yun eh. Mabigat na yun at saka pwedeng ma-invalidate na ang ating mga resolution at ordinansa. Ngayon, with these implications in mind, kahit papaano, kung sa tingin ninyo mas magiging efficient yung proceedings natin kapag medyo magde-depart tayo ng konti doon sa IRR or doon sa internal rules of proceedings, nasa sa inyo yun, depende sa risk na gusto nyo i-take. Halimbawa, kapag gusto nyo mag-depart doon sa internal rules of, doon sa IRR, isipin niyo na pwede tayo makasuhan sa gunyang panlalawigan. Kung nagde-depart tayo doon sa internal rules of proceedings, isipin niyo na pwede tayong mapanagot sa internal rules of procedures amongst ourselves only. Ang corollary niyan is, somehow, kapag hindi tayo masasanksyon base sa IRR or doon sa internal rules of proceedings, parang pwede siyang gamitin natin as permission na mag-depart ng konti only for the sake ng efficiency ng ating proceedings. For example, halimbawa doon sa, ang pwedeng illustration yan kapag kami yung secretary ng mga board meetings, ng mga corporate board meetings, ang ine-enforce lang namin na mga procedures, yung talagang sinisignal lang namin as illegal is kapag hindi siya sumusunod sa revised corporation code. Kasi sasabihin namin, boss, kapag hindi mo sinunod yan, may invalidate yan. Pero amongst themselves, kapag nagde-depart yung mga board members ng board of directors doon sa rules nila or doon sa internal rules, medyo pinapabayaan lang namin kasi bahala kayo, risk nyo yan. Risk ninyo yan na tinitake ninyo, pwede ninyong i-disiplina yung sarili ninyo within your body, pero somehow kung minsan tinitake nila yung risk na yon if only para mas maging efficient yung process. Halimbawa, kung ine-encourage nilang magsigawan or magdiskusyon, mas maging transparent or mas maging candid yung proceedings. Kung minsan kasi kapag mas candid yung proceedings, mas maganda yung balikan, mas prangka, mas makatotohanan yung lumalabas at mas higher quality yung decision. Kaya kung minsan, hindi namin pinapakialaman yan. So right now, sa atin, amongst ourselves, I think nagkakaintindi na malinaw sa atin yung consequences ng hindi pagsunod sa IRR tsaka IRP. And nasa sa atin kung gusto natin i-take yung risk na hindi natin sundin yun. As for myself personally, nagtitake ako ng risk. Sa totoo lang, na-observe ninyo, hindi ko masyadong sinusunod kung minsan yung IRP at saka yung IRR konti. Again, ang iniisip ko lang dito is basta nasunod natin yung local government code, papasayan as valid. So halimbawa, ang default, feel free to interrupt mga kasama at sabihin niyo kung ano yung point of view niyo kung paano natin i-conduct yung proceedings natin. Kasi maganda talaga yung seminar mga boss. Na-appreciate ko yun at as much as possible gusto ko siyang sundin. So ang position ko about that is as much as possible sundin natin yung IRR tsaka internal rules of procedure. And as a presiding officer, kung minsan, alright, kung ayaw mo, okay lang. Ipo-point out ko na lang kapag hindi sumusunod sa local government code kasi medyo mabigat yung consequence nun kapag hindi nasunod. And nasa body na yun kung gusto natin panagutin yung isa't isa kapag hindi nasunod yung IRP and yung IRR. And call ko na lang as a presiding officer kung gusto kong i-enforce iyon ng sobrang stricto, yung IRR at saka yung IRP. And as a matter of fact, call rin yun ng body kung gusto ninyong i-enforce ng stricto yung IRR at saka IRP. Halimbawa, kapag ang ginagawa ko dito kung minsan, tulad ng na-observan ko sa mga board meetings kasi kung minsan gusto nilang mas less formal para mas mabilis at mas efficient, ina-assume ko na lang yung motion tapos ako na dediretso. Tapos sasabihin ko, alright. Kapag sa tingin ninyo violative yun ng IRR at saka IRP, nasa body yun kung gusto niyang hindi mag-proceed yung ganong process. Kaya nasa inyo yun maging bibo at mag-object kayo. Objection, sir, point of order, sabihin niyo. And then kapag may objection,
emotion mo yung objection, and pagbotohan natin. Yun yung paraan para ma-overrule ako as presiding officer. So maging bigo na lang tayo at kung gusto ninyong i-hold ako into account na masunod parati all the time yung RIR at IRP. I have no problem with that. Alright? So ganun na lang, mga kasama, okay? And ganun din sa mga committee hearings. Yung committee hearing, i-conduct din natin yung committee hearings bilang presiding officer ng committee hearing. I-conduct ninyo as yung normal process, legislative process, kasi extension siya ng legislative process. And kayo, bilang chair, kayong bahala mag-enforce kung gusto nyo i-enforce or hindi. Pero at any rate, yung body pa rin ang magde-decide ng final say. So every time na kung gusto nyo i-enforce yung isang provision against IRR or against IRP, mag-object kayo, at saka, i-put nyo into motion and pagbobotohan dapat ng committee or pagbobotohan natin. Alright? So, again, bilang mga elective officials, at may kanya-kanya tayong prerogative dito sa ating body, rinerespeto ko kung anong gusto ninyong procedure, kung gaano ka-stricto yung gusto ninyong pagkandak ng procedure, at re-respetohin ko yun. Kung sa tingin ninyo na, Harold, parang ayaw ko yung style ninyo. Alright, mag-object kayo, emotion natin, and i-proceed natin. Okay lang sa akin yan. Sport tayo. Me, as a presiding officer, isa-set ko lang yung default. Pwede akong maging lax, and pwede ko rin i-enforce strictly. Pero as default, try natin i-try na maging mas maganda for the ating proceedings from now on. Alright po? Okay. Magkakaintindihan po tayo doon, mga kasama? Alright, yeah, buddy. And given that, meron na akong certain biases at this point. Given na mag-uumpisa tayo, starting na masunod natin as much as possible yung internal rules natin, kung minsan na-observe ninyo may bias ako pagdating sa transparency and pagdating sa opportunity natin bawat isa na magsalita. Kaya kung minsan kahit hindi angkop sa customary proceedings, sa customary process ayon sa IRP or dun sa IRR, pinagbibigyan ko talaga kayo lahat magsalita. Kahit first reading pa or second reading or third reading para sa akin, pinagbibigyan ko yun. Kung ayaw niyo yun, mag-object kayo. Alright? So, para sa akin kasi ang paniniwala ko doon, every time na may opportunity tayo na mag-communicate, mas efficient yung exchange ng information and ideas, mas higher quality yung lumalabas na decision from the body itself. Okay? Again, huwag kayong matakot kapag hindi nyo gusto yung steps na tinitake ko as presiding officer, mag-object kayo at mag-motion tayo. Alright, mga kasama? Alright, ganun din po ang gawin natin doon sa council, sa mga committee. And gusto ko rin and pwedeng yun din ang i-take ni Mr. Secretary. Pwede i-enforce ko rin yun. Parang kanina sinabihan ko siya na lagyan natin ng konting formality ang opening natin. Alright? And gusto kong tawagin din yung attention ni Mr. Secretary at mga members ng ating body dito sa requirements ng Article 107 ng internal rules natin about sa yung pag-assign ng number ng session, number ng resolution, explanatory note, narinig natin yon. I-try po natin. Even sa unang draft, pagdating sa second reading, i-perfect na po natin para hindi tayo magkabalikan pa. Okay po? Opo, Mr. Secretary. Opo. Sige po. Kanya-kanyang style po tayo, mga kasama. Sige po. Alright. And ganun din po, kung minsan na-obserbahan ninyo, sinasabi ko na ngayon na mahilig akong mag-comment sa lahat. Kung ayaw ninyo yung comment ko, gusto niyo akong patahimikin, okay lang, mag-object kayo at iput natin to vote. At kapag ayaw nyo i-carry na mag-comment ako, violative yun sa IRP, yung substantive comment kapag mukhang nag-advocate na ako sa isang measure, sabihin nyo lang at na hindi ko sinid yung chairmanship, sabihin nyo lang at kapag kung ano yung na-carry sa motion, yun ang sundin natin. Okay? At kung gusto nyo mapanagot, patigasin natin yung IRP, palakasin natin, lagyan nyo ng sanction. Okay? And yun din, kinakall ko yung attention ng body na maging alert tayo. Since sabi nila, since presiding officer ako, yung custom is
lahat ng motion, since collegial body tayo, lahat ng motion or action ng body is initiated by motion. Kung hindi ko i-assume ng motion, hintayin ko na lang kayo na mag-motion or magsasuggest na lang ako ng motion. So kahit sino po sa body, siya na lang mag-motion, pwedeng mag-second motion, pwedeng mag-object. Ang customary dyan, pwedeng maging bibo, si ating number 1. I think yun yung, ikaw yung default floor leader kasi wala naman tayong opposition. Bibuhan mo mag-motion, or ang ating valedictorian, or ang ating members, ibang members ng council. Alright? And bottom line is, ina-encourage ko po ang isa't isa pagdating sa kung point of order or kung sa tingin niyo na maging diligent tayong lahat, kung napapansin niyo na Harold or member ng body na kung sa tingin niyo mas efficient kapag mas maging formal tayo or masunod natin yung IRP or RR, mag-voice out lang po kayo, step up. Gawin po natin yun para mas maganda po yung ating proceedings. Para ma-perfect natin unti-unti yung nandito sa IRR at saka nandito sa IRP. Alright? Before, sir. Ayun. And isang matter pa na medyo nagde-depart ako is as a presiding officer, kung minsan kinukuha ko yung opinion ng hindi member ng ating council, i-call out nyo lang kung ayaw nyo mangyari yun, like opinion ni Mr. Secretary or opinion ng audience, okay lang yun. Para sa akin, pero kung ayaw nyo yun, since against siya sa IRP, i-call out nyo lang, mag-object kayo, and then, huwag nating ituloy kung hindi na carry ng body. What else? Yeah, alright, Mr. Apostol, sir? Kagaya ng kakasabi nyo lang, Mr. Presiding Officer, kapag kinall out yung attention ng hindi member ng isang committee, pagdating sa clarification sa proposed measure, siguro pwede natin hayaan yung ibang members din na magsalita just in case the proponent ay walang nakahandang clarification pagdating sa pinapropose na measure. Kasi usually when we propose a measure, gusto rin malaman ng body what this proposal is all about, ano ang rationale nito. And in the case na hindi maibigay yung detalye sa atin, baka lang may ibang miyembro ng council who know a thing or two pagdating doon. Siguro baka pwede nating payagan, Mr. Chair. But anyways, para din naman yun sa ikabubuti ng proposed measure. Yep. Alright, yes. And another thing, Mr. Chair, siguro I would like to propose na rin na siguro even once in a while, we exercise yung duty ng pagkakaroon ng majority floor leader sa session, kahit hindi madalas. Once in a while, pwede nating i-exercise yun para mas efficient din at malaking tulong din kay presiding officer na para makita ang mga nangyayari sa paligid and masabi kay Chair. Alright, I appreciate that, Mr. Apostol. Turuan mo nga kami, sir. Actually, wala akong alam about sa roles at paano didiskartehan ng majority floor leader yung kanyang task. Paki-explain nga, sir, para maturuan kung sino man ng majority floor leader natin. And just like po yung sa, wala din naman po kung pinagkaiba, Mr. Chair, yung function ng majority floor leader sa Congress or sa Senate, maybe. Importante lang as a majority floor leader, andyan lang siya nakatayo, parang siya ang nag-facilitate. Putulong sa pag-facilitate ng session, takes note of all those members who would like to seek the floor, refers it to the chair, so the chair can directly recognize. Tapos siya na rin magsasabi kung ano ba yung minomotion or gustong mangyari na nagsisik ng floor, kung magbibigay lang ba ng manifestation, magsisecond, or may dissenting opinion sa mga pinag-uusapan, para siya na ang magsasabi kay chair na gustong mag-seek ng floor ni SB1, SB2, tapos siya na rin ang nagbibigay ng cue kung kailangan na po bang i-recognize ni chair si Councilor 1, 2, 3 or i-call ang attention ni Secretary. Something like that, Mr. Chair. Alright. Yep. Well taken, sir. I think yung pagboto ng majority floor leader is
nasa sa inyo yun. Hindi sa council yung pag-vote at wala sa committee. So kung sino man sa inyo, I think pareho naman kayo ng side. So internally, kayong magbotohan kung sinong majority floor leader nyo at siya yung maging bibo. Alright? But at any rate, saluhin, kahit sino sa inyo pwedeng saluhin yung majority floor leader. Kasi lahat tayo dito sa body, as far as this council is concerned, kapag nakasit tayo as a body dito sa session, pare-pareho tayo ng standing. And sa language naman, okay lang Tagalog, kasi official language naman, ayon sa Constitution, pwedeng Filipino. Dun sa readings, dito sa Local Government Code, implied na may, although wala siyang sinabi na requirement, yung requirement ng 3 readings sa Constitution lang yun. Sa Local Government Code, walang requirement ng 3 readings, pero implied siya, merong isang provision dito na 2nd and 3rd. And then yung readings implied din dun sa IRR. And then yung 3 readings nandun siya sa IRP. So medyo sundin din natin yun. Sa first reading, pwedeng title muna. Gandahan ninyo yung title. And then sundan natin yung Article 107 na explanatory note. Kung gusto nyo mag-speech, tatawagin ko na lang kung gusto nyo mag-speech, although hindi required sa IRP natin or hindi required customarily, pwede na rin. Mag-object na lang kayo kapag ayaw ninyo. Pero ang custom, so first reading, title, and then referral sa committee, mag-move referral sa committee. Pagdating sa title, mga kasama, okay lang na hindi masyadong mahaba. Hindi ninyo pwede, okay lang, nakasanayan kasi natin na merong and other purposes, and providing penalties therefore, pero hindi required yung mga ganun, na mga extra. Yung practice na yun is nanggaling lang sa Constitution, kasi merong constraint sa Constitution kapag nasa Congress ka or Senate na kapag nag-propose ka ng bill, dapat yung isang bill mo embraces only one subject matter. And kung hindi ka dapat pwedeng mag-shoot ng rider doon, na out of nowhere, hindi germane dun sa title, mauutakan yung ibang member. Wait, ibang usapan yan, ba't ka naglagay ng ibang provision dyan na hindi germane sa title? So nag-uutakan. So yun lang naman ang limitation doon. So yun na ang tandaan ninyo kapag nag-iisip kayo ng title, hindi kailangang mahaba at hindi niya kailangang i-cover lahat. Ang purpose ng title is para lang ma-describe in general yung content ng resolution or ordinance. And then, so first reading title, yung requirement na explanatory note, yung numbering. Sa second reading, doon na, by custom and practice, pwede nang magbigay ng sponsorship speech or speech. Tapos magagawa tayo ng period of debate. Sabi ni Mr. Barcena, substantive dapat yung period of debate. Substantive yung questioning doon. Ibig sabihin ng substantive, policy question. Or ibig sabihin, ano yung puso or intention. Pagdating sa amendment, ang pag-uusapan sa amendment is formal. Specific na dapat yun. Kaya yung proponent, pagdating sa second reading, more or less dapat, halos perfect na dapat yung inyong ordinance or resolution. Para hindi tayo matulad ng dati nating mga session na marami tayong babaguhin. Tapos, kaya ko rin i-require kung minsan anong exact verbiage na gusto mo. Kasi po, pagdating sa second reading, more or less dapat perfect na. Kung sino man yung nag-propose ng amendment, dapat exact amendment yung kanyang ipropose. At noted ni Mr. Secretary yung draft on second reading, noted yung specific amendment, and siya mismo yung magbabago. And si Mr. Secretary yung magpre-prepare ng third version as amended during the period of amendment. And after ng period of amendment, yung floor leader magmo-motion na ipasa sa second reading and then ipapasa natin sa second reading. Hindi natin explicitly pagbobotohan yung second reading. And then pagdating sa third reading, diretso sa boto na tayo. Although at any rate, baka mag-open pa rin ako for some amendments. Yun po. And yung ibang matters ng ating internal rules of procedure, may nakalagay doon na you have to stand up to be recognized. I think based sa expediency nito, mukhang okay, mas okay na nakaupo na lang. Unless gusto nyong i-insist na ganun pa rin. Again, it will be the body who will decide. It is the body
who promulgated the IRP, and tayo rin ang mag-override. Kung gusto nating ma-override yun, or ayaw ninyo yung magpapatakbo ng presiding officer. Kung gusto ninyo stand up, or walang mic, yung floor leader lang ang may mic, kayo ang bahala. Pero at any rate, ako magsiset ng default as a presiding officer. Yun. Alright. Okay. Pagdating sa minutes of previous session, na-point out ni Mr. Barcena na sa local government code walang mention ng minutes. Rather, ang sinabi ng local government code and internal revenue IRR, implementing rules, is journal. Journal of proceedings. And as he explained, journal means verbatim na sinabi natin sa proceedings. So it's important na rin na-record ko ito at kailangan nyo i-transcribe. Pero dito sa ating order of business, dito sa ating flow ng proceedings, hindi na natin kailangang i-read pa or i-do away pa or i-dispense with the reading of the minutes. Yun. So journal na lang po. So hindi na natin kailangang ilagay pa dito yung minutes of previous session, i-journal nyo na lang. And by journal meaning, so since it is verbatim, kapag nag-misspeak yung isang member, kapag gusto nyo ipa-strike out dun sa journal, kasi po, permanent record yan, yung mga jokes natin, kung gusto nyo ilabas yung personality ninyo doon sa journal natin, for posterity, yung mga magre-research ng ating mga papeles in the future, mga apo-apo natin, makita nila kung paano yung personality natin, pwede rin. Mga off-the-cuff remarks ninyo, okay lang, ilagay ninyo doon. Pero kung ayaw ninyo, gusto nyo ipa-strike out, i-strike out po natin, and i-strike out po ni Secretary yun, doon sa transcription at doon sa official journal, wala po yung sinabi ninyo, yung pinatanggal ninyo. Alright. Mr. Chair. Mr. Apostol, sir. Pagdating po sa mga motions to strike out certain words that may have uttered irresponsibly during the session, kasi minsan nga, hindi din natin maiwasan na, especially when asking questions, sometimes hindi na natin na-realize na we're being unreasonable, we're being irresponsible in uttering such word na kapag kay-strike out. Mukhang malilinisan yung iba nating iba nating minutes, ibig sabihin yan. So, it is important na magkaroon pa rin tayo ng file that we can go over pag may time, especially bago tayo mag-session, para, o kaya pag natatandaan lang natin, para pag, as we open yung session, regular session natin, pwede na tayo kaagad makapag-motion to strike out yung mga nasabi natin nung huling session. Yep. Appreciated, Mr. Apostol. Tama po yun. Hindi na po natin i-bring up yung journal mismo, pero pwede ninyong i-review off-session yung journal, and kung gusto nyong ipa-strike out, in the succeeding sessions, ipa-strike out na lang po natin. Okay. And lastly, pag magsalita po tayo, pakigamit po yung mic kasi ako po yung nagre-record para po sa transcription, accurate po tayo sa journaling natin ng ating proceedings. Okay. Alright. O sige, testing na natin. What's the privilege of number 1? The assumed majority floor leader. Mr. Chairman, magtapos na po tayo sa reading of the consideration or the privilege hour. Let's proceed to the question hour po. Alright. Okay, so ganito po. So hindi ko, since ako, ganito na lang po, kapag meron kayong gustong privilege speech, pwedeng i-introduction ng majority floor leader or kahit na sino man, or motion to be recognized yung gustong mag-speech. So since wala pong mag-privilege speech ngayong umaga. Okay. Yung question hour, Mr. Secretary,
parang customary siya at practice, pero I don't know kung saan siya nag-a-apply. I think sa second reading to, pwedeng i-strike off na natin itong part na to. Although sa mga nakikita natin na mga ganitong order of proceedings, parating nilalagay yan, pero I don't think applicable sa practice natin yung question hour. Okay? Mr. Chair. Sir, pagdating sa question hour, tsaka lang natin siya babanggitin when we have invited resource persons dito po sa session like department heads or any LGU employee and other visitors na pwede natin i-recognize dito sa session, tsaka lang tayo mag-open ng question hour. Kasi yun po yung hour intended para ma-accommodate yung ating mga guests, Mr. Chair. Alright. Sige po. As much as possible, magiging passive ako sa lahat ng mga sections ng ating order of proceedings. Yep. Tignan nyo po kung gusto nyo tumiming ng motion para kayo mag-prompt ng privilege or questioning or yung how the proceedings will proceed. Magpre-preside lang talaga ako purely. Or kung gusto ko lang siguraduhin, doon lang ako magbabatin. Kung wala, or kung meron bang gusto, gaganon na lang ako ulit. Para hindi yung tulad ng dati na ako yung parating prompt. Kung merong gusto. Okay, what's the pleasure of the body? Dito tayo. O, testingin natin to. Go ahead. Sige po, mga kasama dito sa body, kapag ganito, halimbawa, nakikita ninyo yung flow ng ating proceedings, kayo po yung magdidictate ng flow. So halimbawa, pwedeng kahit sino sa body natin o yung majority floor, kung walang mag-ano, pwede nyo pong i-prompt na itong susunod na subject matter. And then si secretary, pwede nyo siyang i-prompt na siya yung magbabasa. Oh. Alright. Go ahead. Mr. Chair, there's no question. No question from the August body. Let's proceed to the committee report. Sige, okay lang yan. Mr. Acosta, sir. I move that we suspend the rules muna momentarily, Mr. Chair. Yes. I'm sorry. I move that we suspend temporarily our internal rules of procedure. Wala? If there's a second, sana. Yeah, there's a motion from our Honorable Salvador Apostol for the Mr. Chairman, I second the motion of the Honorable Tony Apostol. Are there objections? No objections, none. The rules are suspended. Mr. Apostol, Mr. Mayor, sir. Thank you. So dapat si floor leader, paano bang floor leader? Yung order of business, ako doon. Technically, parang sir, di ba, technically parang ikaw lahat. Sa'yo lahat yung force through. Ang gusto mangyari ng body, saka mo i-prompt si Vice Mayor, si presiding. Saka naman, bibigyan ng action ng approval si presiding officer sa delivery na auto sa kanya. Like, pag may nag-sit ng floor, sige, i-prompt mo daw siya sa mga susunod na to. Pwede mo rin i-direct si secretary para mag-direct yun. Excuse me, can I higit mo ito? Kasi naka-suspend naman ito. Kasi yun yung whoever Makatayo mo rin dapat. actually, parang yung ginagawa ko kaya lang, kasi meron kasi akong limitation, hindi ako pwede masalita before the session. Kasi time to time pwede kang mag-motion. Pero
may sinabi yung isang problem, pwede mong i-karat nyo, pwede yung emotion na kung ano gusto mong emotion. Sa akin, wala rin kasi i-read ko lang yung kasi yung nasa order of procedures natin, yung mga procedures natin, yun lang yung i-read ko. Hindi, hindi ako pwede session unless nagkaroon ko lang ng advice natin for the ninyo. Pero under the hindi pwede. Kasi may pagkasang dilemma, hindi lang pwede those hindi member kailangan sila yung mga prosecutor ng session, never under sa pinag-aralan ninyo, under sa 7160, katulad yung whoever majority leader, yun ang napakaganda kasi time to time na pwede siyang mag-call, saka na rin, mababasag na yun. Right? Sisikat ka dyan, boss. Maging vice mayor ka na sa susunod. Vice, Mr. Chair. Go ahead, Mr. Galabay. Para sa akin, yung flow of business natin, halimbawa sa privilege hour, pag binanggit po ni SEC, yung item number 4, privilege hour, pag nag-address ng Mr. Chair, doon time na pumapasok si Majority Floor Leader that you are recognized. Parang ganun. Yes, SB Honorable, you are recognized? No, ikaw ang mag-recognize, then pwede siyang, pa rin eh. Then, after recognizing the member, pwede na siyang mag-deliver ng kanyang privilege speech, pero address pa rin siya kay Mr. President, Mr. Chair. Parang ganun ba? Yun ang nakikita ko sa Senate. Excuse me, Kasalanan hindi ng pwedeng mag-recognize siya, si Tonton. Hindi pwedeng mag-recognize si majority. Siya lang yung mag-view. Alright, Mr. Galabay, continue. Mr. Chair, yun lang po yung na-observe ako sa Senate. Pagka may mga gustong magsalita dun sa member ng Senate, ang majority floor leader, siya yung nagre-recognize dun sa member ng body. Then, once na-recognize ng majority floor leader, binibigyan siya ng pagkakataong magsalita, pero always it address to the presiding officer. Yun po yung obserbahan ko. Tama po yun. Pero parang hindi po sayo kasi sanay na magkaroon tayo ng majority floor leader. Na yung presiding chairman lang po yung nagpapacilitate lahat ng mga activities sa August body. Parang ang trabaho lang ay floor leader, Vice i-refer ko sa iyo, i-recognize mo po kung sino yung gustong privilege hour. Parang ganun po. Alright. Siya pa rin. Si Vice pa rin ang magre-recognize. I-motion ko kay Vice. Si Vice ang mag-recognize. Sir, are we rolling? Are we rolling? Mayor, gawin pa natin ng... Hindi, bigay na lang natin kay Sir, mas maganda. Diretso na, as usual, kung ano yung practice natin,
Vice, diretso muna. Wala pa tayong magulo. Siguro mag-practice na tayo sa floor leader. Pag nasana ngayon, wala nang exposure siya, sir. Oo, Vice. Honestly, hindi na makita during our session. Alright. Okay. Mr. Barangan. Sir, Mr. Chairman, pag ganun po ang gagawin, I-rearrange po natin yung table natin. the majority leader, dyan po siya sa gitna, and then yung mga mesa natin, nakaharap po lahat sa inyo. Alright. And syempre, yung mga pwede natin gayahin sa Senate, yung mga staff natin, pwede rin umupo dyan sa baba dyan. Yes. When is it? Alright. Meron bang gustong motion para mag-recess muna tayo ng 10 minutes para pag-usapan itong admin matter na ito? There being no objection, this session is in recess and will resume at 11 a.m. Okay, ganito po. Go ahead, sir. Sige, sabihin niyo lang po kung ano yung mga ideas ninyo. Okay, ganito. Mr. Secretary. Sige po. Alright. Okay, ito po. Anong gusto nyo? Mamili tayo. Gusto nyo parang parliamentary setup? Parang sa Westminster? Sa United Kingdom? O parang sa Congress ng Amerika na parang ganon? O lagyan natin ng magkaharap dito na dalawang podium sa gitna? O gusto ninyo nakaharap lang yung isa tapos ganon yung mesa natin? Para, ang idea po kasi, yung presiding officer dapat halos hindi talaga nagsasalita. Okay lang po, Mr. Esteban, kahit wala akong screen time. Gusto ko po kayo ang bida. Sa committee na lang ako magpapakitang gilas. Sa committee hearings. Pero po hanggat maaari, gusto ko kayong sumikat. Kaya, ang iniisip ko po na maganda, ang setup natin parang sa parliamentary ng United Kingdom, may gitna na dalawang podium dito sa gitna. Magkaharap yung minority at majority at saka magkabilang party. Since wala isang party lang, okay siguro itong arrangement na to. Pero all the time, yung leader nakatayo dun sa gitna. At kayo lang nagsasalita. At ako, taga-pokpok lang ako at taga-salita ng order. At saka yes or no. Saka naka-recognize. Opo, sige po. Since meron pa tayo, pwede bang i-set up natin yung dalawang podium dito sa... Kahit isang podium na lang? Yung isang podium palagay sa gitna. Lagay na natin ngayon. Kahit hanggang maghapon tayo ngayon dito, okay lang. Vice. Para ma-practice natin. Mr. Galapay. Sa akin, Vice, personally, bilang baguang miyembro ng Konsay, gusto rin po namin yung, kayo po yung talagang napapacilitate kasi natututo rin po kami kasi kayo po ay isa po sa inyong eksperto at kayo po ay isang abogado na nabibigyan niyo po kami ng maraming mga insights din. Para sa akin lang, Para sa akin lang. Na ina-appreciate ko po yung
kayo po yung talagang nagpa-facilitate throughout the session. Kasi kayo po yan po yung yung forte nyo dahil kayo po isang abogado ng naman. Alright, thank you, Mr. But then Galaway. anyway, Vice, pwede rin naman natin i-practice yun. Kaya nakuha ko po yung sabi po kanina na hanggat yung, halimbawa si SB number 1, hanggat nagiging bibo siya, o di pwede rin yan siya i-practice na ganun po. Alright. Don't worry, Mr. Galaway. Kapag feel ko magsasalita talaga ako. Pero gusto ko maging bida ay kayo. Gusto ko kayong maging bida. Kaya hanggat maaari sana, itong table natin, pwede ba natin i-set up ngayon? Itong table natin, lagyan natin ng space in between para madali ninyong ma-access yung gitna. Tapos tayo kaagad kayo dun sa gitna kapag gusto ninyo, bibo kaagad. Dito lang sa gitna, boss. Dun sa gitna, Renzel. Huwag masyadong dulo. Dito sa gitna. I-arrange. Bago tayo mag-resume, i-arrange na natin. Gawin natin parang slanting para may space. Anong gusto mo, paharap? O, sige, paharap. Pero baka wala na tayong space dito sa gitna. Pwedeng slanting. Maganda para madali kayong makatayo. Tsaka ma-maintain nyo yung poise ninyo habang pupunta kayo ng podium. Hindi yung parang iniipit nyo yung sarili ninyo papunta sa podium. Tanggalin mo na itong podium, ilagay mo na sa gitna. Dalawa na lang na magkatapat. Okay lang na kahit wala na tayong pagtapatin mo na lang yung podium. Tapos yung access na i-push nyo na lang pa likod para may space sa gitna. Tapos yung access ninyo sa mesa ninyo dito na lang sa shoot. Lagyan nyo ng space para may poise yung labas. Para may poise.
lang dapat natin to, boss, hindi natin pinapakita dito. Ikaw ang bahalang dumiskarte kung ano na yung susunod. Tapos kapag walang laman dito, kahit hindi mo nabanggitin. Kapag walang laman yung privilege hour o question hour, huwag mo nang banggitin. I-push mo na kaagad yung susunod na gustong pag-usapan. Tapos, opportunity ito ng majority floor na magpakitang gilas talaga, boss. Ikaw yung nakatayo parati at ikaw yung pinaka-eloquent at pinaka-nagsasalita. Kaya galingan mo. Halimbawa, kapag nag-i-introduce ka ng matter, basahin mo pwede mong ipabasa yung matter, tapos pwede kang magsabi ng konting pampagana dun sa matter na yun. Tapos, mga kasama sa body, habang nakatayo yung majority floor, pwede kayong tumayo to be recognized na lang para umikot yung dugo natin. Tapos pwede kayong magsalita sa inyong seat. Parang napapanood ninyo sa sa parliamentary ng United Kingdom. Ganun. Tapos yung mic ninyo, ayun, hawakan nyo na lang tapos pagpupunta kayo dun sa podium. Well, para pagka, raise si SP number 5, Tayo na lang siya. then, paano i-recognize mo? Or... Sasabihin ko, Mr. Adun, gaganon ako. Mr. Esteban. As in, konti lang dapat yung sasabihin ko. Recognize ka rin ito sa majority. Ano next na item natin, pwede ko ipabasa kayo yung Secretary Vice. Pwede mong ipabasa. Yung technical part, yung specific, pwede kang mag-comment. So, opportunity mo to na ipakita mo talaga yung galing mo. At saka yung mga members ng body, kung kayo ang gustong magsalita, tayo kayo at magsalita po kayo. Alright, okay na tayo?
Batiin na lang ako, boss, pag ganun. Magsalita ako. Pero kailangan ninyong matuto, boss. Iikot kayo. Since isang party lang naman kayo mga kasama, pwede kayong magbotohan kung sino mag-majority sa inyo. Pwede rin iba't iba kada session or iba-iba kada oras. Kayo po bahala. Opo. Habang doon sa education ako, marami kang sinasabi. Marami siyang sinasabi. Okay tayo? Magbotohan na kayo. Sinong gusto mag-majority sa inyo yun? Sige, Tony, ikaw muna. Ako, Tony. Mr. Chair, total ito, hindi pa gaanong gamay. So may I recommend Honorable Apostol to sit as a presiding, majority floor leader. Kayo po, within yourselves. Hindi po ako yung magde-decide. Amongst yourselves, kayo Okay. magde-decide. Since sir, dry run pa lang naman ito, o pwede ba hindi muna i-live? Si Mr. Apostol naman eh. Ay, si Mr. Apostol. Kung si Honorable Apostol sa kasi, okay lang, kaya naman natin, kahit si majority. Pwede pa. Ano po, mag-decide kayo. Andun, Apostol, anong gusto nyo? Sino sa inyong dalawa? Let's go! Komportable ka ba, Mr. Andun, ngayon? O si Mr. Apostol muna? Okay lang, Vice, pero hindi mo gamay, pero subukan ko po. Alright. Perfect po, hindi ko tayo. Opo. Alright. Sige po. Basta, pwede niyong palitan yung floor kung gusto ninyong magsalit-salitan kayo. It is a decision you have to make since one party naman kayong lahat. Actually po, mga bossing, ang ideal is kayo lang talaga nagsasalita. Kaya kung naririnig ninyo, ang naririnig nyo lang dapat sa akin is order. Magko-call lang ako ng order. Yun lang, tapos the rest, kayo na bahala. Pero sir, Saka recognition. at least pwede pa rin kayo magbigay ng mga remarks anytime. Bibo ako dyan, boss. Makakaasa kayo dyan. Parati tayo dyan. Pero gusto ko po kayo na matraining kayo at kailangan natin mag-umpisa somehow at some point, and that point is now. Magsimula na po tayo ngayon. Yeah, buddy. Opo. Vice. Opo.
Since na i-observe na natin yung magkaroon ng majority, so mag-start tayo from the beginning. Pag muna live yung kasi yung natapos natin kanina. Naka-live na, boss. O sige, mag-session, tayo, tapos wala, boss public kasi to, boss yung session natin, at saka may specific grounds yung local government code para hindi gawing public. Pag sensitive sa morals, mga ganun lang. Vice, may concern kasi si Honorable Agdun kasi meron siyang isang proposal ngayon na resolution na gusto niya mamayang bigyan ng rationale background na as majority floor leader and at the same time magme-measure. So kung okay lang din naman, sige, pwede ko namang i-try muna na ako ang mag-majority in the meantime. Kung papayag lang naman kayo. Para mamaya ay ma-exercise mo rin yung paano kang ma-refer kay Vice na ma-recognize niya para may bigay mo yung proposal mo, may present mo. Sige po. Alright. O sige, boss Okay, parang kayo yung basta, i-take mo na yung floor bossing, tapos i-take up mo na yung first matter na gusto mong i-take up. I suggest, yes, basta may laman, basta pag call ko order, diretso ka na kagad. Alright? Alright, the time is resumed. Mr. Presiding Officer, I move that we proceed to the committee reports. Item number 6. May we request the Secretary to call the first reporter if there are any. Alright, sorry to interrupt, Mr. Floor Leader. Kapag nag-introduce ka ng measure, hindi mo na kailangang mag-motion. So, diretso ka na kagad magsalita. Pwede mong utusan yung Secretary to read it, and then saka ka mag-motion, kahit sino sa atin mag-motion to refer sa committee. Once again, Mr. Chair, we move to the committee reports. May we request the Secretary to please call the first reporter if there are any scheduled committee reports? Yes, Mr. Deputy Floor Leader. We have no scheduled committee report at this moment. Okay, thank you so much, Mr. Secretary. Moving on to item number 7, the reading and referral of proposed measures. Mr. Secretary, may we request you to please inform the body of any received letters or communications addressed to the Sangguniang? Yes, Mr. Floor Leader. Came from the Office of the Sangguniang Panlalawigan, a resolution numbered 2025-29-14, a resolution endorsing to the Sangguniang Bayan of Reyna Mercedes, Isabela, I'm sorry, Mr. Floor Leader. I read the wrong one. Sa akin mo i-address, Mr. Secretary. Yes, Mr. Presiding. A letter from the Office of the Sangguniang Panlalawigan. The content is, Dear Vice Mayor, greetings. May we respectfully furnish your good office a copy of resolution number 2025-29-14 series of 2025 titled a resolution strongly urging all city and municipal government units in the province of Isabela to signify through their respective Sangguniang their commitment to the incremental creation of plantilla positions in their health facilities to address identified gaps related to human resources for health in support of the Universal Healthcare Act RA 11-22-3, which was adopted September 2, 2025 in regular session of the province of Isabela. Thank you. With that, I move, Mr. Chair, that this be referred to the Committee on Health.
Moving on to our calendar of business, Mr. Chair, our unfinished business. Number 1 is the inquiry on sanitation and environmental concerns at the Santrain Piggery around the boundary of Barangays Turud and Napaco Grande. And I move that this be referred to the Committee on Environment, the Honorable Galabay. I move that he be recognized, Mr. Chair. Alright, pwede ba mag-comment, boss? Since formal pa lang tayo, nagpa-practice pa lang tayo, boss. Pwede, boss, parang style mo yan, sarili mong style yan. Pero pwede mong idiretso ka agad. Gusto mong lagyan ng drama konti or panache konti. Hindi mo na kailangan sabihin item 8 or item 1. I would like to take up the matter on inquiry, etc. etc. Tapos, kapag ikaw yung committee head, tumayo ka na kaagad. Tapos i-recognize kita. At saka yung motion, sir, mag-motion ka na lang kapag i-refer sa committee. Kapag naka-refer na sa committee, hindi mo na kailangang emotion na ma-refer sa committee. Kapag binanggit mo yung subject matter, sabihin mo yung subject matter, sinabi mo na yung statement mo, pwede nang mag-rise ka agad si Mr. Galabay, or pwede mo siya eloquently sabihin mo, baka may gustong sabihin, or in English. Tapos, hindi mo na tapos ako na lang ang magre-recognize. Pag-rise niya ngayon, sasabihin ko yung pangalan niya, pwede na siyang masalita. Noted on that, Mr. Vice Mayor. Once again, for our unfinished business, an inquiry on the sanitation and environmental concerns at a certain piggery around the boundary of Barangays Turud and Napaco Grande, to which a committee hearing was conducted last week. And I move that, I recognize the Honorable Galabay as the chairman of the Committee on Environment. Mr. Chair. Mr. Galabay, sir, go ahead. Yes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Majority Floor Leader. Mr. Chair, there is a continuation of the committee hearing scheduled this week, I think. So, the committee hearing on concerns at a certain piggery around the boundary of Turut and Napaco Grande is scheduled on September 18, Mr. Chair, to tackle matters regarding this concern, Mr. Chair. All right. Before you proceed, Mr. Floor Leader, okay, pwede rin pong pagkakataon ito, sir, na mag-proceed kayo na mag-comment. Mr. Floor Leader and then Mr. Galabay. Mr. Chair, kailangan po bang tumayo tayo o pwede nang ganyan? Parang hindi tayo mas comfortable. Alright, sige. Pwede po ka na lang. Okay. Po siguro po. Isipin po natin every time na nagsasalita tayo is yung formality is necessary but we put it to a minimum and ang primary concern natin is maintindihan ng kababayan natin. Yes, Mr. So, baka gusto mo magbigay ng update or kung anong objective natin sa hearing at sino yung expect natin sa hearing at anong expect natin na ma-accomplish during that hearing. Yes, Mr. Chair. Nangyari po yung committee hearing regarding sa piggery dun po sa na pinag-operatan ng CP Farm na kung saan ang pasilidad ay pagmamayari ni Mr. Santos. Ito po ay nagkaroon ng pagtalakay kung saan meron po tayo ang committee ay meron pong mga pagdududa regarding sa reclassification ng property ni Mr. Santos, kung kaya't sa susunod na committee hearing ay inimbitahan po natin ang provincial assessors na maging panauhin po natin, maging ang municipal assessor ng Reyna Mercedes. Mr. Chair, so maging ang Mr. Chair, ang zoning officer at sanitation inspector at ang Environmental Management Bureau ng DNR, Mr. Chair. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you very much, Honorable Galabay. Moving on to our next... So
interrupt, Mr. Majority Floor Leader. Yes, Ako Mr. mamula ng Chair. konti. Alright, so sa hearing natin ng Thursday, 18, tapusin na natin yung hearing about sa piggery. Ang ina-expect natin dyan na critical people ay yung manager ng business establishment, which is from the CP Foods. During the last hearing, nag-propose siya ng solutions. Gusto kong marinig yung solution na yun. Huwag na natin, personally, ayoko na silang i-antagonize this time. Pakinggan natin, baka may solution, boss. Mawala yung amoy at saka yung usage ng tubig, maayos. And secondly, ang in-expect ko, isang critical na tao is yung tax assessor ng provincial. Ano ba yung nature ng pag-reclassify niya? Tulad ng explanation ni Mr. Barcena sa seminar, meron palang administrative reclassification, but only for tax purposes. Yun nga naman, kapag yung actual use mo ay ganitong bagay at mas mataas yung applicable na taxes para sa actual use na yun dapat ang sisingilin sa'yo. Pero just the same, it doesn't change yung nature ng lot as agricultural, and that means na hindi siya pwedeng allowed. Yung activity na yun, it doesn't grant yung ganong activity dun sa lupa na yun. So pakinggan natin, noong naglabas ba ng reclassification si Provincial Tax Assessor ay for taxation purposes lang or altogether i-reclassify niya yung land for its specific use. Ngayon, since official notice dito sa body na hindi naman natin rin-reclassify yung agricultural land na yon, baka magkakaproblema yung nagbigay ng locational clearance. Yeah, buddy. Bakit niya binigay yung locational clearance? Sana mag-attend siya. O kaya yung representative niya. And sumusunod na dyan yung mga ibang permits na applicable dun sa business na yun. And ganoon din yung barangay business permit. Kaya ka nagbibigay ng permit, yung mga ganitong general permit, yung hindi specific na sanitary or hindi specific na locational permit. Yung general permit na barangay permit or business permit, ang mandate mo dyan is yung business activity ba yun ay compliant with law? Kapag hindi mo nagawa yun, nag-issue ka pa rin ng permit, on its face officially, hindi naman siya angkop dun sa activity dun sa location, makikita natin kung ano yung extent ng kanilang ginawa. So inulit ko po na ang purpose ng inquiry na to ay inquiry. And kapag inquiry, implied po dyan, yung ating hakbang na pwedeng gawin, which is gumawa ng resolution on ordinansa. Makasama dito sa body, dito sa local government code, na empower po tayo na gumawa ng mga resolusyon at ordinansa. At implied sa paggawa ng resolusyon at ordinansa ay yung mag-conduct ng inquiry para maliwanagan tayo. And under sa Section 16 ng Local Government Code, sabi nila sa seminar, yun yung basis mo sa lahat ng bagay na to. Ang body na to ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay para sa general welfare, kasama na ang implied powers. At implied sa paggawa ng resolusyon at ordinansa ang paggawa ng inquiry. So, in aid of legislation po yun. Kaya sa sinabi ng isang witness natin last time na hindi naka-point out doon sa letter na in aid of legislation, implied po yun. Hindi mo kailangan sabihin. Hindi mo rin kailangan sabihin yung legislation, specific legislation doon kasi you can start with an inquiry first before the legislation. So hindi mo kailangan i-specify yung legislation doon sa letter. And doon sa mga iniimbitahan po natin, kung hindi nila naiintindihan yung letter at sinasabi nilang kailangan pa ng complaint bago sila pumunta, ipakita nyo po yung power ng sanggunian, mag-quote ka na lang doon, Mr. Secretary, doon sa invitation natin na pipirmahan ko, i-quote mo na lang doon yung specific provision ng Local Government Code na it is pursuant to our general power. Implied power to conduct inquiry in aid of legislation. Maybe at the end we will do a resolution or an ordinance, pero it is for the general welfare. So covered po lahat yun. Kaya kapag invited po, tingnan po natin yung response nila doon sa invitation. Hindi natin kailangan magbigay ng complaint. Kasi hindi po, ang nature po nito is legislation, hindi siya quasi-judicial. Alright. What's the pleasure of our floor leader? If I may be allowed to speak tungkol po doon sa ating invitation po for the hearing, Mr. Chair, so that just this morning we were able to talk to the EMB representative and assured us naman po that they are willing to send po ang kanilang representative
to discuss matters as to the guidelines in the issuance of ECC sa mga establishmento, Mr. Chair. So we just need to send another set of letter po para sa kanila within this week before the scheduled committee hearing on Thursday, Mr. Chair. Now, as we move on po, as mentioned several times during our NEO Plus seminar, the importance of CSOs sa kanila pong participation sa government, there is a need really to accredit or recognize our civil society organizations in the municipality of Reyna Mercedes. And one of our unfinished business is the accreditation process for the CSOs, and may I refer this to the committee chair on CSO, the Honorable Albino B. Contapay, Mr. Chair. Mr. Contapay, sir. Okay po, good morning po sa lahat. Maraming salamat, Majority Floor Leader. At nag-schedule po nung last week, Mr. Presiding, at na-move po ngayon, week na ito, ang committee hearing on 18, Mr. Chairman. Doon po sa CSO. Maraming salamat, Mr. Contapay. Just an update, Mr. Chair, members of this body, that we already have 7 applicants for accreditation mula po sa ating mga CSOs. Some of the applicants po are not qualified to be included po sa listahan ng mga magpaparecognize due to lack of some documentary requirements, Mr. Chair. But rest assured that during the committee hearing on Thursday, may maipapasa na po at may maa-accredit na tayo mga CSOs, Mr. Chair. Alright. Wow, I'm impressed, Mr. Floor Leader. You're natural at this, sir. You're eloquent. Nice one. Baka gusto mo ring i-consider, sir, yung sinabi doon sa seminar natin na natutunan natin na kahit hindi sila pasado sa requirements for accreditation, pwede pa rin natin silang i-recognize dito sa body. Baka gusto mo silang inganyohin na i-pursue nila yung application nila only if pwedeng kahit hanggang recognition lang muna. In the meantime, habang pina-perfect nila yung kanilang accreditation requirements. Yes, Mr. Chair. Actually, last accreditation process, we were able to give accreditation to at least 4 CSOs, and the rest were given recognition, Mr. Chair. There were 12 given recognition, and only 4 were able to get an accreditation for the Sangguniang. Unfortunately, those given recognition, we're not able to process na rin po the remaining lacking requirements po. Hopefully this time, matututukan po ni Honorable Albino Contapay ang proseso ng accreditation, Mr. Chair. Salamat, Mr. Floor Leader. I assume na itong mga na-accredit na civil society organizations at mga na-recognize na civil organizations ay ibibring up po rin dito sa council at pagbobotahan natin, tama? Yes, Mr. Chair. Alright. Kailan po yan mangyayari? After po ng committee hearing on Thursday, depende po yan sa magiging recommendation ni committee chair if this particular CSO shall be granted an accreditation or recognition lang, Mr. Chair. And then we'll vote po, Mr. Chair. Alright. Thanks so much. As we move on to our business for the day, we have a proposed resolution to approve the Municipal Development Council Resolution number 006, Series of 2025, dated September 5, 2025, a resolution endorsing to the Sangguniang Bayan of Reyna Mercedes for review and approval of the reprogramming of the projects under the 20% Economic Development Fund for fiscal year 2025 of the Municipality of Reyna Mercedes Isabela, which is hereby referred to the Committee on Appropriations, the Honorable Paolo Adun, Mr. Chair. Mr. Adun, you're recognized, sir. Yes, Mr. Chairman, thank you. Honorable Majority Floor Leader, Honorable Salvador Apostol Victory. Last September 5, 2005, the Municipal Development Council conducted a meeting, and then they referred to us or endorsed to us a resolution approving the local Municipal Development Council or the MDC Resolution number 6, Series of 2005, dated September 5, 2025, entitled A Resolution Endorsing to the Sangguniang Bayan of Reyna Mercedes Isabela for review and approval of the reprogramming of the projects under 20% Economic Development Fund for fiscal year 2025 of the Municipality of
Reyna Mercedes. Mr. Chair, I know may mga kopya po silang lahat. Nabigyan po sila and Mr. Chairman, we don't have a copy. so I can read the full content, Mr. Chairman, if they want. What's the pleasure of those members of the body who do not have a copy? Mr. Chair. Ano pong gusto nyong mangyari, mga members? Yung mga walang kopya, gusto nyo po, magsalita po kayo. Okay, meanwhile po, habang wala pa pong kopya, Mr. Chair, yung lahat ng mga members ng body, may we request po the sponsor of the resolution to at least read po yung detalye na lang po ng mga i-reprogram na projects mula po sa 20% Development Fund. Thank you. Honorable Majority Floor Leader. For the first PPAs, the construction of drainage system with sidewalk, curb, and gutter at along Respicio Avenue from District 1 to District 2. Reprogram, the amount is 3,893,574.70 pesos. Reprogrammed into purchase of lot for sanitary landfill for amounting to 4 million pesos. And the remaining, they funded in the construction of rehabilitation, including purchase of lot for the purpose, amounting to 200,000, 1,200,000. At the purchase of lot at Barangay Bangkero for the partial payment of 200,000. Construction of access road leading to multi-purpose building at Barangay Dangan amounting to 1,200,000 pesos and 76,744 reprogram to the supply and install and rehabilitation of street light along National Highway of Napacu to Talungan, amounting to 1,100,000, reprogrammed into supply and install, including rehabilitation of street light along National Highway Napacu Pequeño, amounting to 1,976,744.70. And Talungan to District 1, rehabilitation also of the street light, amounting total amount to 7,376,744.70. That's the total, Mr. Chair and the August body. And with this, Mr. Chairman, motion to pass a resolution approving Municipal Development Council or the MDC resolution number 006 series of 2025 dated September 5, 2025, a resolution endorsing to the Sangguniang Bayan of Reyna Mercedes, Isabela for review and approval of reprogramming the projects under 20% Economic Development Fund for fiscal year 2025 of the Municipality of Reyna Mercedes. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, there was a motion to approve the Municipal Development Council Resolution number 6, 2025, awaiting second. Alright. Ganito po. Question lang, Mr. Adun. Yes, Mr. Chairman. Nagmamadali ba tayo dito, boss? I think this is urgent, Mr. Walang certification of urgency. Kung urgency, ma-certify natin kung gusto niyong urgent. And other question, okay lang naman kahit walang certificate of urgency, ipasuspend natin yung rules kapag resolution lang siya. Pero at any rate, I don't know kung dapat naka-embody ito sa resolution kasi we're talking about money here. I think, baka gusto nyong, baka dapat ordinansa ito. Parang realignment to boss. And secondly,
mas maganda sana sa drafting ng ordinance is nakalagay dun sa whereas, kung maglalagay kayo ng whereas or dun sa explanatory note, yung basis ng local government code Okay. and yung mga applicable laws sa pag-approve nito. Halimbawa po kasi may specific provision yung ating local government code kapag pinag-uusapan natin yung appropriation or baka may specific provision about realignment, baka may specific provision about sa required votes, and by its nature, since perang pinag-uusapan natin, baka ordinansa dapat siya. And kapag ordinansa, baka hindi natin pwedeng iset aside yung rules para pagbotohan natin agad-agad ngayon yung resolution. And since pera ang pinag-uusapan natin, baka requirement ng local government code yung public hearing or committee hearing at all, in which case, baka ang mas appropriate na motion ngayon is i-refer natin sa committee for a hearing. Yun lamang po. Comment ko lang naman po yun. Pero kung gusto mong i-pursue yung inyong motion, ang concern ko lang is baka ma-question yung validity ng resolution or ordinance pagdating sa huli. Kaya tinatanong ko kung nagmamadali kayo or baka gusto ninyong pag-isipan pa yung format ng ating measure. Ordinance ba siya o hindi? Or baka kailangan ng certification as being urgent? Kailangan ba ng hearing? Etc. etc. Comment ko lang naman po yun bilang presiding officer. Pero if you want to pursue with the motion, i-bring up po natin for sa body na to, and baka may serious question lang po sa validity. Pag-isipan po ninyo. At any rate, yung body naman po magde-decide kung gusto ninyong i-pursue yung ganung action. Mr. Floor Leader, sir. The number one Councilor Honorable Paolo Adun is seeking the floor, Mr. Chair. Mr. Adun, sir. Thank you for that, Mr. Chairman. I think pwede na siguro pagbotosan, Mr. Chairman. Pero maganda rin po yung suggestion. Alright. Huling attempt ko to. To be explicit and plain, ang suggestion ko is i-consult mo muna, tignan mo kung ordinance yung mas dapat. Sige. No problem lang naman ito. Copy, Kasi Chair. we're talking about money here and may specific provisions yung local government code when we're talking about money. And baka ordinance, I think, baka ordinance dapat yung format niya. And dun sa whereas clauses, hindi required yung whereas clauses. Pero since ordinance tayo, baka i-put mo dun sa explanatory note, kapag ordinance siya, yung basis niya in law. Okay, Mr. Copy that. Kung magre-realign ka. So, halimbawa, may specific provision yung local government code kapag realignment ba yung term or reprogramming para mapadali sa ating mga kasama i-review or i-approve kung should ba siya procedurally or substantively. And baka required din ang committee hearing or public hearing. Kaya kapag hindi naman nagmamadali, baka it is a wiser decision na pag-aralan muna natin and then para ma-defend mo ng mas mabuti sa next session natin on Monday. Kasi I know na maraming question about sa budget dito. And yung public also is interested. Bakit may sobrang amount? Bakit hindi natapos yung project? So kapag nag-set aside ka ng ganitong project, bakit may sobra? And bakit ito yung iniisip natin ngayon na paglalaanan ng pera? Every. Copy that, Mr. Chairman. Thank you. Thank you so much, Honorable Adun. I'm sorry. Yes, Mr. Vice, you may go ahead. Alright, so do you withdraw yung motion mo, Mr. Adun, to put it to vote and set aside the rules? Yes, withdraw muna, Mr. Chair, at mag-consult muna sa ating council po. Alright. Ang motion po para i-suspend yung rules pagdating sa pagboboto at pagbasa ng resolution na to at pagbotohan ngayong araw din na to ang resolution ay wini-withdraw po ni Honorable Paolo Adun para pag-aralan itong proposed measure na ito on consideration na pwedeng possible na ordinansa dapat siya ma-embody at ma-cite din yung mga basis in law para mas madaling pag-aralan ng ating mga kasama dito sa body kung procedurally sound ba siya and substantively sound, baka kailangan din ng public hearing para mas maganda po yung consideration ng body. Ang motion po na i-withdraw yung kanyang motion ay meron po bang nagsisecond na i-withdraw yung motion na yun? For us, in regards to the resolution,
that the Honorable, being the committee chairman, the Honorable Banjo Adun, withdraw his motion. I move for second the motion. Sinecond po yung motion ni Mr. Adun by Honorable Bawa. Kung wala pong objection, ang pag-withdraw po ay sustained. Thanks so much, Mr. Chair. Moving on to our next business for the day is the inquiry into the failed flood control projects in Barangays District 2 and Malalatang Grande. And may this be referred to the Committee on Public Works, Mr. Chair? I-word mo siya, Mr. Floor Leader, as a motion, sir. I move that the inquiry into the failed flood control projects in the Barangays District 2 and Malalatang Grande be referred to the Committee on Public Works, chaired by the Honorable Albino B. Contapay, Mr. Chair. Meron bang magsa-second ng motion? Mr. Honorable Barangan seconds the motion. Any objection from the body? Hearing none, the motion is carried. Alright, mag-comment lang po ako ng sandali doon sa measure na iyon. Meron pong lumabas na news na may gumuho doon sa Malalatang Grande na flood control project. Hindi po natin alam kung flood control project yun o hindi. Pero maganda na yung description na failed flood control project iyon. Tingnan po natin kung kaninong programa iyon. DPWH ba? Yung mga nag-claim nung kumpanya kung kaninong project iyon, i-claim ba nila yung responsibilidad ngayon? Na project pa rin nila yun? At ganoon din po sa District 2, meron pong nagrereklamo doon. Sabi nila, ang may kasalanan daw ay yung flood control project kasi every time na tumataas yung tubig doon sa may Cagayan River ay pupasok po sa ilang household yung flood. Therefore, allegedly nag-fail yung flood control project na yun. Inaasahan po natin na maimbitahan ang DPWH representative para i-identify kung ano yung mga project na yun base sa mga pictures at investigation ng committee. Inaasahan po natin na kung sino man yung na-assign na committee na mag-gather na po ng initial information about doon, pictures, at i-interview yung mga concerned household at saka mga witnesses doon sa mga concerns na iyon para pagdating po sa ating committee hearing ay meron po tayong information and facts. And ang naiisip ko po ay maimbitahan kung sino man yung mga household na nagrereklamo sa District 2 ay maimbitahan, ma-identify po nila yung project na iyon, ano yung source, at mapicturan po yung project na iyon. At ganoon din po, residente ng mga taga-Malalatang Grande, mapicturan at mag-testify din po sila. At imbitahan natin yung DPWH at yung engineer natin dito sa munisipyo para, since na-identify na natin yung project na iyon, sino ang may responsibilidad doon sa project na iyon. At matanong natin kung sino noong panahon ng eleksyon ay pinagmamayabang nila na project nila iyon para ngayon nagkukulang yung project na iyon, dapat in as much as pinagmayabang nila na project nila iyon, ay mapanagot din natin sila. At maibitahan din natin kung sino yung contractor na involved. So, in-expect po natin ang committee na gawin ang mga assignment na yon para sa pagdating sa ating hearing ay maimbitahan natin yung mga nararapat na tao pagdating sa hearing. Thank you very much, Mr. Chair. Moving on to our next proposed ordinance for third reading, the ordinance restricting youth access to vape and all forms of tobacco products, which was sponsored by this representation. And Mr. Chair, I move that this be deferred in the meantime because we're still in the process of refining the said ordinance for the third and final reading, Mr. Chair. Alright? Sige po. Okay? Since hindi mo naman minove for third reading, hindi mo na kailangang i-move to dispense. Or i-defer yung reading.
passing para masabi mo, you don't have to move na i-forgo yung reading. Sa third reading na lang, doon ka mag-move for its third reading. Yes, And Mr. passage. Yes, Mr. Chair. And rest assured po na matatapos na po yung refining ng ating pong ordinance para mas maganda po siyang i-present pagdating po ng ating public hearing, which will be scheduled soon, Mr. Chair. Alright. Mr. Chair, I move that we suspend the rules so we can go back to some items po na sa mga naunang items po natin. Alright. Mr. Movan, I don't think tamang subject matter yun to suspend the rules. Bilang floor leader, pwede kang mag-introduce ng kahit na anong matter na gusto mong introduce in the order you deem appropriate. I was just seeking po yung approval ng body, but anyways, being the temporary majority floor leader, during the reading and referral po ng ating mga proposed measures, since we received po the Office of the Municipal Mayor a letter from the Office of the Sangguniang Panlalawigan po with regards to the this one. I'm sorry. With regards to the resolution forwarded by the Office of the Sangguniang Panlalawigan regarding the creation of plantilla positions sa mga health facilities to address the identified gaps related to human resource for health in support of the universal health care. I would just like to give an update po dito sa body with regards to the situation po ng ating rural health unit. As of the moment po, ang ating pong RHU ay nag-ooperate. Kasama po ang isang physician po. Kasama ang dalawa pang rural health physician. So we have 3 na nagmamando po sa ating rural health unit. Kabilang po dito, we have at least 3 regular nurses. Kasama po ang dalawang JO. Meron tayong isang radiotech, dalawang nursing aides, meron tayong pharmacist, meron tayong midwife, at meron tayong 4 na nurses deployed by the Department of Health, and 3 midwives plus 1 medtech. Meron din po tayong laboratory technicians, sanitation inspectors, and utility workers sa ating RHU. And ito na po yung to address po yung pangangailangan pa ng HRH to address po yung universal health care since kulang po yung ating personnel from the rural health unit. We already have submitted the local investment for health plan ng RHU para po makapag-employ ulit ng additional 10 nurses plus 5 midwives to address the gaps, Mr. Chair. And hopefully this will be included in the proposed budget for 2026 and be approved by the body, Mr. Chair. Yes po. At sa kagustuhan din po natin na magkaroon ng augmentation to address po yung pangangailangan ng at least 1 nurse and 1 midwife per barangay. Kulang po yung ating nurses and midwives, hence the need na makapag-employ ulit ng additional 10. And ang pagdadagdag po natin ng mga personnel like midwives and nurses ay para din po sa preparation natin sa pagbubukas ng ating super health center, and hopefully soon din po yung pagbubukas pa ng ating hospital in Reyna Mercedes, Mr. Chair. And with this number, maa-address na po natin yung gaps na tinutukoy po dito sa ordinance or sa resolution ng Sangguniang Panlalawigan, Mr. Chair. Okay. Wala na ba tayong matters? Yung mic mo, Mr. Floor Leader. Thank you. We now proceed to the other matters, Mr. Chair. Any matters that this body would like to bring up sa attention po ng body? The floor is open, Mr. Chair. Alright, ako mag-open ng floor, sir. Alright, thank you so much, Mr. Floor Leader. Meron pa po bang ibang matters na gustong i-considera ang ating tinatawan? Mr. Secretary or Recognized, sir.
Yes, Mr. Presiding. Meron pong memo yung yung mayor po natin regarding sa incoming Christmas. Lahat po ng ni-encourage po lahat ng mga offices na mag-decorate sa kani-kaniyang mga office. So ngayon po, sa mga member po ng Sangguniang Bayan, the staff or the office of the secretary, ito po, biningi po ng konting mga natin para decorate po tayo sa office natin para pagandahin din natin yung yung ambience sa incoming Christmas. Kasi may mga decor sa mga office daw. So yun po. Alright. Meron pa po bang ibang bagay? Mr. Galabay, meron ka atang bisita kanina na gustong magpa-accredit bilang civil society organization? Yes, Mr. Chair, may nakausap po tayong mga bisita kaninang umaga. Po, Mr. Chair, yun po yung gusto po nilang makipagtulungan dun sa programa, yung values formation ng ating municipality. Kaya nirefer ko po sila na sinabi ko po sa kanila na nakapagpasa nga po tayo ng isang resolution na nag-authorize sa ating pong local chief executive para magkaroon ng aktibong partisipasyon ng ating mga spiritual leaders dito sa Reina Mercedes. Kung gaya't Mr. Chair, ni-refer ko po sila na makipag-usap po sila sa office ng ating mayor para magkaroon ng maayos na partnership para sa moral values formation and moral recovery ng ating mga kabataan, Mr. Chair. Alright, maraming salamat, Mr. Galabay. Okay, ganito po, mga kababayan, kung meron po kayong mga policy matters na gustong i-push ng ating council dito sa Sangguniang Bayan ng Reina Mercedes, welcome po kayo na lumapit sa ating SB office. Usually po, ang lalapitan ninyo ay ako. Ang mas dapat po nalapitan ninyo ay yung mga head ng committee. Dahil whether or not dadalhin nila or i-advocate nila yung inyong mga programa ay political question po. Nasa sa kanila po kung gusto nilang i-carry iyon or dalhin iyon. Halimbawa, may lumapit kanina, meron silang gustong gawing programa ng ating munisipyo, okay lang po, welcome po kayo. At kausapin nyo po yung mga head ng committee na in charge doon. Tanong nyo lang po dito sa mga staff natin sa SB kung sino iyon at siya po ang lapitan ninyo. Ngayon po, siya po ang kausapin ninyo. Pagkausap nyo po sa kanya, nasa head po ng committee, or kahit na sinong sanggunian actually, kahit sinong sanggunian, pwede nyo pong kausapin. Or although advisable lang na head ng committee kasi siya yung in charge doon. Pero kahit sino pong sanggunian, pwede nyo pong kausapin at nasa sa kanila po kung gusto nilang dalhin yung inyong programa or gusto nilang i-submit yun as agenda ng ating body. So, pwede pong i-ignore nila kayo dahil sa tingin nila, ayaw nila yung programa ninyo, okay lang po. Hindi nyo sila masisis doon kasi political question po iyan. Prerogative po nila yan bilang elective officers. Pero kapag gusto nilang dalhin, Mr. Galabay, kung gusto mong dalhin yung programa na pinopost nila sa iyo, pwede nyo po i-introduce, kausapin nyo po yung floor leader ng ating council at sasalang nyo po yan bilang subject matter pagdating sa mga susunod na session. At marerefer po yan sa ating mga committee for proper consideration. Pwede rin mai-refer sa ating Committee on Civil Society Organizations para ma-recognize kayo or ma-accredit para ma-formalize ang inyong organization. Yun po yung process para po yung mga hakbang at advocacies na gusto ng ating mga kababayan dito sa Reina Mercedes, kung gusto ninyong madalayan ng ating munisipyo, lumapit po kayo sa kahit na sinong councilor natin at political question po yan kung gusto nilang dalhin. At kausapin po yung floor leader para isalang po niya sa susunod na session bilang business of the day. So yun po, Mr. Galabay, pwede nyo pong, kung gusto nyo po yung programa nila, pwede nyo pong i-add sa next session yun. Kung ano man, kung sa tingin ninyo, inquiry ang kailangan, kung gusto ninyo resolution or ordinansa, ganun din po, Mr. Kuntapay, kung gusto nilang magpa-accredit or magpa-recognize, kausapin nyo po sila para makagawa tayo ng hearing tungkol dyan or kahit na anumang bagay. As a matter of fact, kahit hindi po kayong dalawa, kahit sino po sa ating council, pwede pong magdala. Okay po. Meron pa bang ibang bagay mula sa body, Mr. Floor Leader?
I think there's none, Mr. Chair. So with this, I move that we adjourn. Alright, there's a motion na i-adjourn ang session natin ngayong araw na ito at merong second din po. Kung wala pong objection, tapos na po ang ating session. Great job, everyone.